Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shout out po sa lahat at ang isi-share ko po sa inyo since kaninang umaga nga po ay napakaaga ng tracking na nag-diskarga ng aming mga oils at mga tires. Although hindi naman kumpleto, maraming mga sizes ang kulang ng mga tires, especially mga tubeless. Out of stock si supplier, tsaka yung mga Izumi, Giant, Duram, tsaka mga Bulldog is out of stock, kaya hindi yun na-serve. And ang mga oil, so gusto ko lang bigyan ng idea yung mga nagtatanong kung magkano ba kaya ang pwedeng ikapital or magkano kaya ang pwedeng puhunan para makapag-start up ng motor parts business and accessories or motor shop business. But before that, ayan, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag mo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify ka sa mga ina-upload nating bagong video. At pasuyo naman please, pa-subscribe ng aking bagong YouTube channel and Bailey Vlogs at ang ating Facebook page, Ka-Antrip Vlogs. So ayan. Ayan nga po, so idea lang, hindi ko kasi masabi ng diretsohan kung magkano ba talaga ang starting capital na dapat na meron ka para makapag-start up ka ng motor parts, business and accessories, dahil nga kami, nag-start din kami sa maliit lang talaga. Yun nga lang, hindi nagtagal, may nasandalan kami na nagpa-terms, nagpa-utang, kaya medyo napabilis yung aming pag-usad dahil nga sa may nasandalan kaming mga suppliers na nagpautang sa amin. Pero kung wala, I'm sure ay napakahirap po kumbaga magpalago ng motor parts business and accessories dahil nga sa laki ng capital na kinakailangan kung gusto mo na maraming laman, marami kang inventory, or maging almost kompleto ang iyong mga paninda or yung mga parts and accessories mo, na napakahirap din namang makompleto talaga sa lahat-lahat, sa sobrang dami ng pyesa, sa sobrang dami pa ng brand, sa sobrang dami ng description, model, sobrang hirap niya at sobrang laki ng kailangan niyang capital. At doon na papasok ang atin din pong mga financing institution na nakakatulong sa atin para sa mga para makadagdag ng ating capital, which is yung paglo-loan nga. Yan din, isa din yan sa mga nasandala namin sa ang paglo-loans para mapalago yung aming motor parts business and accessories. So sa mga nagtatanong, this is just an idea since kanina nga ay napakaaga ng tracking na nagbaba ng aming mga cargo. So, bigyan ko lang kayo ng idea na ang binaba kanina, 39 box ng mga oils. Pero, ang doon, ang dalawa doon ay tuti at pork oil na tag isa-isang box. Bali, yung oil lang talaga ay what we call that, 37. Pero, all in all, isali na lang natin 39 kasi marami ding out of stock. Wala nga yung mga, wala nga yung mga Castrol Gold ko. Ang daming out of stock sa order ko. Wala yung Castrol Gold, wala yung wala yung Blue Core na Yamalube. So medyo maraming maraming hindi available. Wala din yung Honda Polysynthetic na pang scooter, yung blue. So, all in all, siguro kasi expected na ang darating sa akin kung nakompleto is nasa 50 boxes na mga oil. So, this is just an idea na yung ating yung ating 39 box na oils lang kasama ang tuti at pork oil. So, nagraran po siya ng 100 plus thousand. Nasa 110,856 siya. So, that is just an idea. Purely lang po siya doon sa mga oils. Oils lang po yun. Hindi pa kasama doon yung mga gulong naman. Yung mga tires ay umabot ng 100 plus din. Buti na ang daming kulang. Pero hindi yun maganda kasi syempre kailangan natin yun ng stocks, 'di ba? So, yan po ang idea. For just an oil lang po yun. So, 39 box is 110. Paano pa yung mga gulong? Paano pa yung ibang mga pyesa? So, doon sa mga nagsasabi na
mas maganda yung cash to cash basis. Sana all na lang talaga ako. Sana all na lang sa inyo kasi sa amin, sa mga nasa ganitong linya talaga, kasi kami, pag ikaw may kakilala ka ng ahente, may kakilala kang supplier na mga importer talaga, at doon ka makasandal, mapagkakatiwalaan ka nilang mapautang, mabigyan ka ng produkto nila at bigyan ka ng mahabang terms, ay napakaswerte mo na talaga. So hindi mo na kailangang mag cash to cash, magagamit mo ang cash mo sa iba, and then magkakaroon ka ng negosyo, may produkto ka without giving the puhunan na patutulugin mo sa kanila. Pag cash to cash basis, ang hirap nito. It's oil nga lang, umabot na ng 100 plus thousand, di ba? Plus yung tires pa. Paano pa yung ibang mga pyesa? Is napakarami nating mga pyesa dito sa motor parts business and accessories. So yan po ay idea lang po para sa inyo. Pero sa mga baguhan pa lang, or like halimbawa sa mga kailangan mag cash to cash pa, medyo mahirap yung mga ganun karaming oil. Sa amin din kasi, dalawa din yung shop namin. And then, medyo malakas-lakas na rin po dito ang oil. Kaya, kailangan talaga ng mga ganun karaming stocks. And, ano kasi, parang nakaano yan siya, parang nakakalendar. Kasi, ang terms naka-terms din naman. So, halimbawa, bago mag-due date yan siya, tamang-tama lang din na halos ubos na siya. Kaya, parang, totally, yung benta niyan, saka naman din yung ipambabayad namin. Ganun lang siya paikot-ikot. So, pwedeng mag-start sa maliit, hindi ko sinasabing hindi pwedeng mag-start sa maliit, pero sa mga nagtatanong talaga ng idea, is just an idea lang po. Kasi ang hirap yung magbanggit ako ng figure, tapos halimbawa hindi naman ma-afford or wala namang kakayanan pa nung nagpaplano at baka masiraan siya ng loob na, ay ganito pala dapat galaki, hindi ko kaya, wag na lang. Or sasabihin na, ganyan pala kalaki, parang imposible naman, ganon. So, nasa sa inyo po yun kung magkano yung kaya nyong ilagak na ikapital. Pero napaka-importante dito pag nagsisimula kasi, like halimbawa, pag wala ka pang mga kakilalang ahente, kahit na nga may kakilala kang mga ahente, kung halimbawa sa pag check nila, pag tingin nila ng shop mo na hindi ka nila kaagad mabibigyan ng terms, ay nagka-cash din talaga sa unang orders. So, or pautangin ka nila sa unang order mo, pero maiksi lang yung terms na ibibigay sa'yo. At napakahirap noon kapag nasira ka doon sa unang pagkakataon na binigay sa'yo. Medyo ang hirap nang bigyan ka ng pangalawang pagkakataon or pagkakataon pa para maulit-ulit yun at magkaroon ka ng masasandalang mga supplier na pauutangin ka, na bibigyan ka ng mahabang terms. Grabe yung opportunity na ganun pag ganun sa atin. Kasi sa motor parts, hardware, construction supply, medyo ganun talagang kalakaran dito. Parang hindi mo kailangang kahit yung mga malalaking mga importer ay talagang nauutang din nila ng mahabang terms yung mga produkto nila galing sa kanilang mga pinag-iimportan, at yung mga supplier din ay ganun din. Mana-mana lang siya, ikot-ikot lang hanggang sa dito sa mga retailer, kagaya din nga sa akin. So just an idea, ayan, hindi ko kinash yan, utang yan siya. Kaya yung pagbibinta niyan, dapat mabenta natin para may pambayad tayo pagdating ng due date. Yun lang, thank you so much. See you on my next video. Pa-comment na lang ng mga katanungan ninyo na pwede nating pag-usapan dito. Bye-bye!